Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional. So karon is Monday, December 23, 2024 o karon ika-day 329 sa ato ang devotional. So ang atong topic is about the roadblock. Ang word na sa Matthew chapter 5 verse 7 nga nag-ingon, "They are blessed who show mercy to others, because God will show mercy to them." So let us pray. Father God in heaven, Lord, daghang salamat, Lord God, ini nga adlaw sa mong kinabuhi. Another day, Lord God, to live the right way, Lord God. Lord, we are nothing without you, Lord God. We acknowledge your presence. We acknowledge your sovereignty, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Tabangin kami, Lord God, nga subay sa imong kabuton, amo ang kinabuhi, Lord. Pasilaw kami, Lord God, sa mga kalapasan, mga kasalanan, Lord God, na wala kami sa imong presensya. Tabangi kami, Lord God, to be always in your presence, to be guided, to obey you, Lord God, in everything, Lord God, in love. Lord, we lift up to you, Lord God, kani nga buluhaton, Lord God, para sa imong kamayaan. Tabangi kami, Lord God. Speak for us, Lord, through your word, nga i-reveal kanamo, Lord God. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your wisdom, knowledge, understanding, Lord God, that we need each day, Lord God, to walk with you, Lord God. Na mas malalong pa, Lord God, amo ang pagkahibalo diha kanimo, Lord. Abli among kasing-kasing, mag-uha ang mahuna o putli among kasing-kasing, Lord God. Mahimong sama ni Kristo. Talaygon ka, Lord, imong tanan dong himayag mga pagdayeg sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, may gabi. So, the roadblocks. Ano meaning the roadblock? So, again, ang Matthew chapter 5 verse 7, nag-ingon, "They are blessed who show mercy to others, because God will show mercy to them." So, ang atong kisugutan diri is the roadblock. What is the roadblock? So, if you're unwilling to forgive other people, you're building a roadblock between yourself and God. And the less you're willing to forgive, the bigger your roadblock. If you really want to forgive someone, pray for that person. And then pray for yourself by asking God to help you forgive. Don't expect forgiveness to be easy or quick, but with God as your helper, you can forgive and you will. So, ang diskutan diri ang roadblock is ang unforgiveness. So, roadblock of God's blessing, mga babag ni siya sa panalangin sa Ginoo, sa pabor sa Ginoo, so daghag mga babag. So ang atong gisugutan diri sa atong devotional karon is the unforgiveness. So kung mahimo tang merciful to others, so mahimo tang forgiving. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga we must forgive other people. We must ask forgiveness as we forgive them. So, nangutana si Peter kan Jesus, how many times we should forgive ang atong sigkatawong, our neighbor. So, ingon ni Jesus, dili lang 7 times, kundi 70 times 7. So, meaning, every time nga naay makasala ka nato, kinahanglan ato kining pasayloon. Tungod kay ang Ginoo gani ipasaylo ta. Maski kita nakasala kanunay, mingin ta nga dili gyud ta maingon nga wa ta nakasala tungod kay in every way, in every minute, every second nakasala ta. Unsa na to pagkahibalo nga nakasala ta? So mao na nga we will know the truth if we read, meditate, study the word of God. So diha na to mahibal-an kung unsa ang wala sa kamatuoran is mao na nga makahimo ta og kalapasan kung dili ta maka-obey sa Ginoo. One law, daghag balaod ang Ginoo. Kung dili ta maka-obey sa one law, meaning na disobey na nato tanan balaod. So mao na nga because of the love of God, Jesus Christ died for our sins. So karong panahona gi-remember nato ang birth of Jesus. Nganong we celebrate the birth? It's because
This is the demonstration of the love of God in a humble way. So, wala niya ni si Jesus nga diretso na siya nga hari dayon. Kundi iyahang gimodel kung unsao na to pagkinabuhi in a humble way. So, si Jesus wala siya natawo sa hospital, nga tuwa siya sa aircon nga room, kundi natawo siya sa pinakaubos nga pamaagi. Didto apagyud sa mga kanabitang butanganan sa mga hayop. Unsa ito, pasungan sa mga hayop. So mao kini nga wala gi mind sa Ginoo. God is God. Wala niya gi mind nga ang iyang bugtong anak tuwa matawo sa pinakaubos nga lugar. So mao kini nga kinahanglan nga magpaubos gayud ta kanunay in a humble way. So God is merciful. They are blessed who show mercy to others. Kung kita dapat atong i-imitate kung unsa ang kinabuhi ni Jesus while he was on earth. Usa po ni siya nganong natawo si Jesus, gikan siya sa kuan gyud siya kanang the life cycle of a human. So gikuan gyud nga it's a seed. Gikan sa seed nitubo siya. So gikan sa pinakapunuan diha nagsubay ang kinabuhi ni Jesus. So wala siya ni anhidre sa kalibutan nga hari na siya daan. So kundili iyang gipaubos ang iyang kinabuhi. So unsa ang gipakita ni Jesus? Showing mercy. So kato ganing gilansang sa cross si Jesus nang gibiayan siya kung sa kuan pa karon nga panahon na gibuli siya. So unsa na ang gibuli sa iya pero wala nagbalos ang Ginoo kundi iyang giingon nga Lord Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, ingunahan po ang ato ang buhaton sa itong isig katao. Daghang ang matag-usa ka nato, lahi-lahi ta og level of understanding. So, katong mga naablihan ang espiritual, ang kasing-kasing diha sa Ginoo, makasabuto sila kung nganong unsaon pagsabot ang pulong sa Ginoo. It's because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is given to us when we receive Jesus. When we receive Jesus as our Lord and Savior. And the Holy Spirit will help us to be able to understand everything that God wants us to do. So, kanabitang kung lain pa gani nga tao, ngayon gani, pag parte na gani sa mga hisgutanan about topic about God, ngayon na sila boring. Kana nga mga tao, wala pa yun na sila, wala pa naablihan ang ilahang spiritual, ang ilahang kasing-kasing diha sa Ginoo. Naay mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga gialaw sa Ginoo para ma-experience nato ang mga challenges. God does not atong i-remind atong kaugalingon nga God does not give us an easy life. So every day we struggle. Every day we have a battle between good and evil. And every day we have a choice. We have to make decisions every day. Many decisions. Ug diri makit-an kung unsa ug asa ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So diha ta i-test kanunay ang ato ang pagtuo. Kung sa kwan pa ang gold i-test through fire. Gold ba gayud ni siya. So kita pud i-test pud ta pinaagi sa mga trials, mga challenges kung mustand ta for what is right. Kaya mayngon ta, what feels good? So, na mga quote karon, what feels good? Maunay right? But, we must remember, we should have a standard of living. So, God give us His word
That is our standard of living. We should, how we will know how we will operate in this earth, how we will live on this earth if we don't read and study the standard of living, which is the Word of God. So, mo kini nga, atong topic karon is about the roadblocks. So, daghan og roadblocks for the favor and blessings of God. So, ang Ginoo, ang role sa Ginoo is to bless us, to give the favor, blessings kanato. Ang ato apong role is pasalamat ta kanunay sa Ginoo. Pero adunay mga babag nga dili tadunggon, dili ang atong mga pag-ampo dili dunggon sa Ginoo. So mao kini ang usa kini atong giisgutan karon is about unforgiveness. So God, so daghan og kanang pagkamaluluyon. So daghan according to the Word of God. So, ako dili ko mag-istorya, pinagi sa, in my own opinions. Basahon na to kini sa pulong sa Ginoo. Mao kini, ang pulong sa Ginoo mo ni magtudlo ka nato. Mao kini, mag-guide ka nato on how we live on this life. So, we should be forgiving. So, daghan tao nga, kanang, usahay, dili ta makaangay, usahay, daghan og mga tao nga kanang conflict ang ato ang mga mga gusto. So mao kini nga adunay gyud dapat gugma nagikan sa Ginoo. Kay kung wala ang gugma, dili pud ta makaygugma sa ato ang isig ka tawo og dili pud ta makapasaylo. Bisan pa ganay mga gagmay, usay manggod kanang misik kanang mga dagko nga mga problema nag-start na sa mga gagmay. Hangtod nga kanabitang murag na musakwan pa na multiple kanabitang napilo-pilo ibali na dugang-dungagan hangtod nga murag nga mubuto na ka tungod kay wala nakakagwanta. So God karong gabiuna God is reminding us to always be forgiving. Especially karon may nga karon is the time to give love on Christmas Day. Give love on Christmas Day. No, this is not the time because giving love is every day. So dili ang atong pagkinabuhi walk ang atong walk with God dili na siya every Sunday or every Christmas kundi every day. So how do other people know that we are already a committed followers of Jesus? So, dili ni siya nga by Sunday lang, kundi atong everyday, how we live our lives. So, diha makitaan kung naaba ang Ginoo kanato. Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Pablo, be imitators of me as I am imitators of Christ. So, meaning, we should live as Christ lives. Kung doon sa pagkinabuhi ni Jesus diri sa kalibutan, ato kining sundon. Kung sa kuan pa nga na mga fans, mga sa paning nga mga may mga sikatron nga mga kuan. Ano ganing mga sikatron nga mga artista or mga grupo nga gina sundog-sundog nato. Yun ana po dapat ang ato ang buhaton para sa Ginoo. So kung ang usa ka fan mag-research gani unsay ganahan sa iyang kayang idol. So yung nana pud ta diha sa Ginoo atong i-research atong kat-unan kung unsa ang Ginoo, unsa iyang kinaaya, unsa iyang gibuhat diri sa kalibutan. So dili ta makahibaloan ni apart from the Word of God. So walay lain nga magtudlo kanatis ang pulong sa Ginoo. And dili lamang ta mag-rely sa ato ang mga nadungog kundi we should study, we should read by ourselves. So magkini nga and atong isurrender ato ang kinabuhi diha sa Ginoo, and we should humble down ourselves. Lord, atong i-humble down ourselves para ang Ginoo may mo lihok sa ato 100%. So ang Ginoo dili gusto 50-50 ka karon, 50 sa Ginoo, 50 sa kuan sa world, kundi
ang atong kinabuhi dapat 100% diha sa Ginoo. So karon ang ato ang topic is the roadblocks. Mahimo tang kining unforgiveness. Mahimo tang mapasayloon sa usa ka tawo kung ang atong relasyon diha sa Ginoo is kuan na gyud ba? Kana bitang nagka-level up na. Natay intimate na nga relasyon diha sa Ginoo. Nakailan na ta sa diha sa Ginoo ug unsaon na to pag kinabuhi. Ang usa ka tawo nga adunay tinuod nakasabot sa gugma sa Ginoo ug tinuod ang iyang pagtuo sa Ginoo adunay gyud nay kabag-uhan. Ingon pa sa iyang pulong, the old when we are in Christ, we are a new creation. The old self, itong old self nga mga bati nga mga kinaiya, mawala na to ug ang bag-o nga kinaiya sa balang espiritu nga kinaiya ni Jesus Christ ato nang makatunan. So mao kini nga mahimo na tang mapasayloon og mao na nga mahimo na tang obedient diha sa Ginoo. Maningkamot ta kanunay ingon nga dili man perfect ingon well no one is perfect. Yes, no one is perfect. Mao gani nga dili ta makahimo with kanang ato arang kaugalingon kun dili we need God. We need the Holy Spirit para para makahimo ta sa mga ipabuhat sa Ginoo. Especially ganing mga pagpasaylo sakto yung mga kanabitang di taganahan gyud nga kanabitang takog sala nato unsaon na to pagpasaylo sa tawo nga kanabitang dakog sala kanato nga murag mayon patang nga sangko sa langit imong kalagot ana nga tawo nga bisan unsa pay buhaton is dili gayud mayon nga kanang maingon nga mamatay lamang maski sa kamatayon dili gyud ti ka pasayloon. Namina na nga mga tao, grabe ka mga kuan. So muna nga kana nga mga tao mo na atong iampo ang mga tao kay they are governed by their emotions. So they are not governed by the Spirit of God. So mao kini nga kita nga nagtuo diha kang Kristo, we are slave to Christ, we are not slave to sin. So we are dead in sin but alive in Christ. So we can do what God wants us to do, to be always forgiving. So sa atong pagpasaylo diha sa Ginoo, pagpasaylo sa atong isig ka tawo, kita mapasalamaton kanunay sa iyang grasya, sa iyang gugma nga walay katapusan, sa iyang kaluoy nga wala gyud kuan gyud walay katapusan. So mao kini nga makasabot ta sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo o maluoy ta kanila. So mao kini nga ang Ginoo ra gyud ang makatouch sa ilahang mga kinabuhi. So ato nang iampo nga mga tao, ang mga tao sa atuang palibot nga wala pa diha sa Ginoo or 50-50 pa ilahang pagtuo. So kung 50-50 pa ilang pagtuo, dako jud og chance nga gamay ra nga kanabitang mga pagsulay makuha na yun sila ma-down na. So mao kini nga daghanang anihunon gamay ra ang mga ngani, meaning many are called but few are chosen. So daghan gamay ra ang ning response sa tawag sa Ginoo. So ang kita nga nakasabot kung unsa ang meaning sa eternal life. Eternal life, gamay ra gyud ning kalibutan nato nga tuig. Our lifespan is 60-70 ana, but eternal life is we will live for eternity. But kita ang magdesisyon dili ang Ginoo nag-honor sa ato ang decision. Mao nga ang Ginoo kanunay nanuktok kanato kanunay nanuktok sa ato ang mga kasing-kasing nga makig-reconcile na ta diha sa Ginoo. Kay from the moment kato nakasala ta, we are already separated from God. So wala na ta nangita sa Ginoo. Ang Ginoo naningkamot nga maabot ta. Tungod kay iya tang creation. Ug ang iyang creation mo na nag-reflect sa iyang character. So ang character sa Ginoo is God is love.
God is so loving. So mao kini nga because He love Himself, gigugma sa Ginoo ang iyang kaugalingon. So iyang gi-honor ang iyang promises. The promise nga na ay mag-save ka na to mo ni nga the birth of Jesus Christ is mo ni siya ang the demonstration of God's love for us to be saved. So unsay atong response niini nga mga panghitabo. So mao kini nga if we truly believe, commit ourselves in Jesus, we must commit our lives to Him and share His word and do everything that we can by the grace of God nga mahimo tang obedient diha sa iyahang kasuguan. So kung akong balikon ang atong purpose, atong main purpose summarized into two greatest commandments is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So if we love God, we can, una sa tanan is, dili ta makigugma sa Ginoo kung wala tanay gugma sa atong kaugalingon. Kaya ang una na tumakitaan is ang atong kaugalingon. Dili ta maka-proper og love sa atong isig katawo kung wala tanay gugma sa atong kaugalingon. Kani nga pag higugma sa atong kaugalingon is a self-discovery og dili na to ma-discover ang source ato ang kinabuhi ug diha na ta makabaton og paghigugma diha sa Ginoo. So by studying His word, so God will reveal Himself to us. So mao kini nga ang Ginoong kanunay nga naga tuktok na sa matag usa nga mabalik sa iya. So God is reminding us to be now that to be always forgiving. So by the grace of God, we can forgive those who sin against us. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat Lord God sa imong pulong. Salamat Lord sa imong mensahe Lord God. Nga nag-remind ka namo Lord God nga mahimo kaming forgiving, mapinasayloon Lord God. Tungod kay kining unforgiveness is one of the roadblocks nga dili kami maka-experience sa imong blessing, sa imong pabor nga imong ibubo kanamo. Lord, tabangi kami Lord God. Kay dili kami makahimo niini kung wala ang imong tabang. Ang among tabang nagagikan diha kanimo. Lord, we pray Lord God sa mga tao nga makapaminaw na ini nga mensahe. Ikaw ang Ginoo Lord God nga mahikap sa ilahang mga kinabuhi. Palambua sila, Lord God. Palambua sila, Lord. Tagaay sila desire, Lord God. Nga pangitaon ka, Lord God, sa ilahang kinabuhi. Palambua sila, Lord God. Aron daghan pa, Lord God, ang makasayod sa kamatuuran. Ikaw lamang Ginoo ang angay namong saligan o angay namong tuuhan. Kung ikaw ang paglaom, Lord God, na ini nga kalibutan, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, daghang salamat sa imong pag-uban kanamo. Gikan sa pagsugudan sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo Lord God nga kanunay kang magauban kanamo. Ablihi ang mga kasing-kasing sa matag usa. Padayon ka Lord God nga magabag-usa mo nahuna aron kami makasayod sa imong kabubutkon. Nga maayo og hingpit Lord God ug makapahimuot diha kanimo. Salamat Lord God sa tanan nimong pag-atiman kanamo Lord God sa kanunay. Dalaygon ka Lord sa way katapusan ang tanang dungog, himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kining tanan Lord among giampog ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So mayong gabi, good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.